Hi Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your General Tagalog Tarot Reading Love Message para sa araw na to. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. So, general reading, hindi po ito sa lahat magre-resonate kasi napaka-specific po ng message. Okay, so yung nasagap natin ngayon, una sa lahat, nakikita ko sa'yo, malaya ka at feeling mo ngayon gusto mo mapag-isa. Kayang-kaya mo ang sarili mo. Voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. So, kailangan mo muna ayusin ang sarili mo, maging stable ka at huwag magmadali. Kailangan maging grounded ka muna at stable and steady. So, pareho yan sa love life mo at sa career mo. Individuality. Be wary of possessive partners. Maintain your individuality. So, ito nga, feeling mo kasi malaya ka, magaan yung pakiramdam mo. Samantala, may person naman dito na umaaligid. This is a very possessive person. Gusto niya sa kanya ka lang. Parang feeling niya kasi may karapatan siya sa'yo. This is also someone na gusto kang kontrolin itong person na to, pero hindi ka niya makontrol, kaya wala siyang magagawa. And you are having faith. Mas malakas ngayon ang faith mo kay God na kahit anong mangyari, andyan siya at tutulungan ka niya. Hideaway. Make time to be with your person. Create your own special hideaway. Pero I feel like mas gusto mo mag-isa. Okay? Samantalang may person naman na gustong makasama ka. This person wants to spend time with you. Wish. Someone you wish for is coming into your life. Sparks. Keep the sparks flying. Surprise each other with gestures of love. Okay. Alam mo, nakikita ko sa'yo, marami kang wish ngayon na gusto mong mangyari sa buhay mo. And sinasabi dito na go lang kasi malaya ka naman eh. Huwag lang magmadali. Kailangan grounded ka. Prioritize mo muna kung ano yung pinakamahalaga para sa'yo. Unseen, love can be blind. Ensure you're not overlooking red flags. Huwag kang matakot. Kasi dahil nga sa malaya ka, andun naman yung fear na baka mali yung decision mo or pag nagkaroon ka ng person or pag nag-entertain ka ng love life mo, baka mamaya masaktan ka. So, yan yung pumipigil sa'yo. Although, nakikita ko dito yung kagustuhan mo na magkaroon ng steady relationship. Anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. Okay. Parang alam mo na may person na meant to be para sa'yo. May nakikita kasi akong past person and present person. So, you're anticipating the new love. Closure. Not all connections are meant to be. Accept closure. Falling fast. Love happens quickly but don't lose yourself in the process. So, ito na nga. Nagkaroon ng ending with the past person. So, ibig sabihin kung nagtatapos na yung cycle na yon, ready ka na ulit para sa bagong person. Okay. Pero, parang sinasabi din dito, hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari. You are open for possibilities. Marami kasing posibilidad eh. So, hindi mo masasabi na kung ano yung gusto mo talagang mangyari. Kasi nagbabago din kasi over time. Magician. You have all the tools na kailangan mo. You are manifesting your dream life. Meron kang infinity symbol. Ibig sabihin, infinite yung blessings. Grabe, I love it. You are ready, sabi dito. Seven of Pentacles. At the same time, naghihintay ka. You want to be stable bago ka gumawa ng malaking mga hakbang. Eight of Cups. Again, andito yung pagtalikod mo.
sinasabi lang dito na gusto mo munang mag-heal deep inside yung mga emosyon mo. Gusto mo munang i-heal yung sarili mo. Oh, wow. Ace of Pentacles with the Four of Pentacles. So, may upgrade sa finances mo, pero parang natatakot kang lumevel up. Yan yung humahadlang sa'yo. May mga opportunity na hindi mo pinapansin or tinatalikuran mo. So, siguro buksan mo yung isip mo na wala namang masama kung magkaroon ng pagbabago or magbago yung mga desisyon mo, magbago yung landas mo. Basta para naman yan sa ikakabuti mo. Meron kasi dito natatakot mawalan or masyadong guarded. Pareho yan sa financial at sa love life. Dalawa kasing scenario yung nakikita ko. Actually, this is also kahit anong sitwasyon. Not necessarily na sa love life lang talaga or sa pera lang talaga. Pero yun yung nakikita ko na mas gusto mo na steady or stable ka muna. Pero may mabilis din na energy dito, Knight of Swords and the Justice card. Ngayon sinasabi dito, you are strong. So ito na yung sinasabi ko na huwag kang matakot kasi kaya mo naman. Malalampasan mo naman yung mga challenges mo. King of Pentacles. So sa pera, nagiging wise at practical ka talaga ngayon. Medyo serious masyado. Parang hindi mo masyado ini-enjoy yung kung ano meron ka financially. Kasi mas gusto mo munang maging practical. Also, merong person din dito na willing sumuporta sa'yo financially. Okay. The Sun and the Two of Swords. May pagdadalong isip, may doubt. At the same time, naliliwanagan ka. Kailangan mo lang talagang balansehin. With the Justice card kanina, ito na nga kailangan mong balansehin. Hindi pwedeng magmadali, hindi din naman pwedeng masyadong mabagal. Sakto lang. Pero, I see happiness and positivity kasi andito yung sun So, naliliwanagan ka. Seven of Wands. Palaban ka So, huwag kang mag-alinlangan. Okay? You will be okay. Mukhang maraming tao sa paligid mo or maraming kang tinutulungan or maraming nakakakilala sa'yo. The World and the Ace of Cups. Oh, bagong simula, connected sa travel, connected sa mga tao na nasa paligid mo at this is also an ending and a new beginning. Pwede kang magkaroon ng bagong opportunity na sobrang positive. Ayan Ace of Cups. So, bagong-bago to. And King of Cups with the Eight of Wands. Merong pag-uusap. Okay, may travel, may pag-uusap, connected sa pangarap mo. Sobrang enjoy ka dito. May nakita din akong person na sobrang kanyang mahal, gusto kanyang makausap. So, itong person na to, connected siya sa emotions niya This is a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Although this can be any sign. Meron din ditong fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Ang gusto niya mangyari is magkaroon ng pag-uusap sa inyo at magkaroon ng changes sa relationship niyo kasi gusto niyang i-enjoy yung company mo, yung relationship niyo. Gusto ka niya, mahal ka niya. Okay, yan yung nakita ko dito kay King of Cups. Okay. So, ano bang gusto mangyari nitong si King of Cups? Nine of Swords. Hindi kanya maalis sa isip niya. Feeling niya may unfinished business kayo or hanging yung mga bagay-bagay. Ten of Pentacles. May pinagsamahan na kayo So, pinoproblema niya yon. Page of Pentacles. Oh, okay. So, gusto niya i-pursue itong connection na to. Kasi nakikita kanya someone na nagbibigay ng stability sa kanya. Ayun nga lang, something is hanging. Bakit? Ayan hanging. Overthinking siya. Siya daw nag-aalala. Pero mahal ka nitong person na to. And then, gusto niya mag-apologize. Oh my gosh. May gusto mag-sorry. Gusto ka din niyang kausapin. Okay? I know nasabi ko na yon. So,
So, tingnan natin na. Gusto ko malaman, ano pa ba mga energies connected sa'yo at dito sa person na to. Gamitin natin itong kulay pink na oracle cards na ginawa ko to para sa inyo. Okay. Ano ba mga nararamdaman or intention nitong person na to sa ating viewers? Mutual understanding. So, ayaw niyang aminin yung mga nararamdaman niya, pero gusto niyang makipag-usap sa'yo, pero ina-expect niya na alam mo na kung ano yung intention niya. Okay? Ganun yung nakikita ko dito. Single. So, mag-o-offer siya sa'yo ng yung sarili niya, i-offer niya. Kasi single daw siya. Okay? Oh my gosh. Ex, third party, past. So, meron pa tong someone sa past niya na part ng buhay niya. Kung single siya ngayon, connected pa siya dito sa third party, naging third party yan or naging past. Romance, passion. Okay. I see someone na gusto magkaroon ng maraming connection. Hindi siya monogamous, guys. This is a person na wala siyang pakialam sa commitment or talagang ayaw niyang mag-commit kasi single yung lumabas na card at romance and passion, yun lang yung intention niya. Okay? Selfish. Ayan, selfish to. Iniwan sa ere, hanging. Feeling niya, iniwan mo siya sa ere. Grabe. May nakita din ako dito na ikaw yung iniwan niya sa ere at nakatunganga ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi gusto mo din maging single pero nakapag-commit ka dito sa taong to. Pero selfish naman siya masyado. So ano ngayon ang gagawin mo? Ngayong iniwan ka lang sa ere. Okay, tingnan natin. Hurt healing. So kailangan mong mag-heal muna kasi nga realization to na akala mo siya na yung the one. Binigay mo naman sa kanya yung best mo kung anong pwede mo ibigay. Binigay mo naman pero it's not working out the way you thought or the way na in-expect mo. Ibig sabihin, ginamit lang niya yung... ginamit ka lang niya. Masaya lang siya na andyan ka pero walang commitment. Gusto niya single, mutual understanding lang. Kasi nga selfish itong person na to. Misunderstanding, nagtatampo. Oh, okay. So, meron naman dito na, oo, naging selfish siya sa'yo, pero nag-expect pa rin siya na kayo pa rin. Kaya, feeling niya, ikaw yung nang iwan sa kanya, kaya siya, parang siya pa yung nagtatampo dito Gusto niya sabihin sa'yo na misunderstanding lang lahat ng nangyari. Gusto niya, okay, decision and separation. Grabe, nalilito, confused. So, matapang din tong person na to Matigas, di ba? Sabi ko lang matapang Sabi dito, matigas ang ulo, stubborn. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng ending sa relationship nyo, ayaw naman niya talagang mangyari yon, pero siya mismo, hinayaan niya mangyari yon kasi feeling niya, magiging masaya naman siya kasi nga matigas ang ulo niya at isa pa, meron naman siya mga options. Tingnan mo to, thank you, next. Grabe, matigas ang ulo. Ano din siya, parang napahiya ka sa kanya kasi parang baliwala ka lang talaga. Ayan. Ganyan yung nakikita ko dito Again, hindi naman to sa lahat magre-resonate, okay? Pero kung kayo naman yung nag-resonate, comment kayo dyan para alam ko. Tingnan mo, secrets nagtatago. So, nagtatago siya. Nagtatago niya yung mga ginagawa niya, yung mga kausap niya. Marriage. Yung iba sa inyo guys, ikinasal siya, hindi niya sinabi sa'yo. Or nasa isang committed relationship siya, pero nagtatago siya. Ayaw niyang malaman mo yung totoo. Flirting, malandi. So, meron naman dito, kayo yung ikinasal, pero may iba siyang person na
malandi siya. Flirting siya dun sa person na yon. Secret feelings, love you so much. So ito nga yung totoo na kahit ganyan yung mga ginagawa niya, pero secretly, sobra kanyang mahal. Kaya din, ayaw niya malaman mo yung sikreto niya. Kaya siya nagtatago kasi ayaw niyang masaktan ka. Pero at the same time, patuloy lang siya sa ginagawa niya kasi nga, matigas ang ulo niya. Okay? Ipipilit niya pa rin yung mga ginagawa niya. Pero sinasabi naman dito, mahal kita, I love you. Ayan. Okay. Grabe. Nakakaloka siya. So, kuha pa ako ng more messages kasi gusto kong tingnan ano pa bang nangyayari or ano bang sitwasyon nitong person na to. So, pa-like po ng video kung hindi nyo pa nalalike. Pa-subscribe. Comment kayo kung bago lang ba kayo dito or kung suki ko ba kayo. Okay. So, remember guys, kung hindi naman po para sa inyo yung reading or hindi kayo interesado sa ganitong klase ng pagre-reading, huwag nyo nang panoorin. Maraming pwedeng ibang video na panoorin. I'm ready to come clean. I can't lose you again. Oh. So, ito na nga. Gusto ka nga niyang makausap. Kaya daw magka-come clean na siya para hindi ka na mawala sa kanya. So, nakita ko dito, gusto ka niya ngayon. As in, ngayon na. Gusto niya ibuhos yung emosyon niya sa'yo. Do you still think about me? Do you still want me? Do you still love me? I need to know if I should move on. I'm hurting. So, siya ngayon yung nasasaktan. Okay, kunyari naman wala siyang ginawa. Baka nakalimutan na niya yung mga ginawa niya sa'yo. Or, ang gusto lang talaga niya mangyari is mag-move on kayo. Pero, ikaw naman, wala ka namang assurance na loyal ba siya sa'yo. Kasi, naloko ka na niya isang beses, dalawang beses, or higit pa. Diba? So, ang problem ngayon is kung babalik to sa buhay mo, will it be a committed relationship, honest, faithful, or ganun pa rin? Yun yung problem. I love variety, but there is something about you I just can't resist. So, ito na nga, gusto niya talaga ng maraming options. Nag-e-enjoy siya na marami siyang mga iba-ibang options. Tapos, feeling niya, may something sa'yo na talagang na-attract siya. Okay? Ang nakikita ko dito sa person na to ay hindi siya nag-heal, codependent siya sa'yo. Kaya, kung akong tatanungin mo, wag na lang. Dapat na i-manifest mo is someone na nakapag-heal na. Yung taong kaya niyang mag-isa, kaya niyang sarili niya, para by the time na makilala niyo isa't isa, then bonus na lang yon kung kayo man yung magkakatuluyan. Diba? I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. OMG, I will never delete them. So, nagsastalk sa itong person na to, lagi daw niya tinitingnan yung picture mo or picture ninyo or video. Karmic partner interference. Ayan, meron talagang other person and nag-i-interfere. Ibig sabihin, parang bigyan pumasok sa isip ko, parang teleserye na sinasabotahe yung magandang relationship at gustong agawin yung itong person na to. I'm sorry I put my career before you. I'm trying to get out of that. I'm willing to put in the time and effort now because I don't want to lose you. So, stuck siya sa pangit na sitwasyon, pero still, nalulungkot siya kasi ayaw niyang mawala ka. So, hindi mo naman problema yon. Okay? I'm used to getting my way, but you put me in my place. So, sa'yo lang daw siya napahiya kasi mukhang ikaw lang din ang may karapatan na magsabi ng totoo sa taong to na mali nga yung ginagawa niya. Na
papalit-palit siya ng partner or masyado siyang maraming sabihin na natin, marami siyang karelasyon. So, sa'yo lang siya talaga natatauhan na mali nga yung ginagawa niya. I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So, gusto niya kasi laro-laro lang eh. Kaya ayaw niya yung parang seryosong relationship. Ayaw niya ng ganon. Feeling niya intense kasi may naka-block kasi sa kanya eh, lalo na sa heart chakra niya. Parang tinutulak niya palayo yung ganong klase ng pagmamahal. Ayaw niya ng pure na emosyon. Hindi niya kaya. So, ayun guys, yung i-manifest niyo is someone na nakapag-heal na. Okay? Huwag yung masyadong selfish at may nakaharang, may boundaries talaga kasi ayaw niya maging vulnerable. Ayaw niya i-welcome yung pag-ibig or yung pagmamahal ng isang tao. Hindi na kaya na magkaroon ng ganon sa buhay niya. So, wag na lang. Tsaka ginus ka lang naman ng taong to, diba? So, what's the point? Kung hindi naman siya permanently, hindi naman siya andyan para sa'yo. You need someone na through thick and thin. Di ba pag magpapakasal, meron vows? May vows kayo sa isa't isa na hindi nyo iiwan yung isa't isa. So, dapat hanapin mo is yung someone ayun na nga, na wife or husband material. Hindi yung hindi yung nag-explore lang at naglalaro lang. Oh, I miss making, I would do anything just to hold you again. Okay. So, hindi ko na binasa ng buo. Kaya na magbasa. Okay, feeling niya kasi, parang feeling niya karapatan niya na magkaroon ng relationship with you. Ayun, ganun yung nakakita ko dito sa taong to. So, huwag ka na magdal sa ganyang klase ng tao. Alright? Yeah, unfortunately, hindi maganda yung pero at least narinig mo yung totoo, di ba? Kasi realidad naman to eh. Ganyan nga yung iniisip at nararamdaman nitong taong to. I need to hold back my true feelings for you. Childhood trauma. Okay, so nag-hold back siya. Hindi niya sinasabing totoo niyang feelings. I don't want to be who I used to be. You deserve better. Alam naman niya sa sarili niya na hindi siya yung deserve mo. Alam naman din pala niya. Okay. I cry at night. I don't know where to start. Grabe, emotional. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Alam nga niya, nakikita ko sa person na to, siya mismo nalilito siya eh. Kasi matigas ang ulo niya, pero at the same time, iyak siya ng iyak. Kasi hindi siya masaya. Hindi siya masaya na hindi to nag-work out. Painful memories. Ayan o, nasasaktan siya. Nakita ko, ikaw din, sinaktan ka kasi nitong taong to. Ikaw naman yung pinaiyak niya. Pero mukhang bumabaliktad ngayon. I feel lonely. Ayan o. Siya ngayon yung nawalan. Grabe. Don't wait for me, please. Grabe naman to. Ito pa. The way I have treated you was wrong. Okay. So, may realization siya at gusto ka pa rin niya, mahal ka pa rin niya. Okay? Pero sa totoo lang, di naman mag-work out to eh. Lalo na pag merong karmic na humahadlang. Ayan o, karmic partner interference. At isa pa, siya mismo, natitempt siya or nahayaan yung sarili niya na gumawa ng mga bagay na
hindi healthy para sa'yo sa relationship ninyo. Yeah, for that reason, hindi ko marirecommend itong klase ng person. Pero, nagtatry naman siya. Oo, nagtatry naman siya. So, siguro dun ka din napapaisip kasi nakikita mo na somehow nagtatry itong person na to. Kaso lang, hindi pa niya ma-overcome So, tingnan natin na kasi depende pa rin talaga yan. Pwede naman siya magbago anytime. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat umasa ka na magbago tong taong to. Pero kasi, di din naman natin alam kung anong susunod. Yun nga lang sa ngayon, ito nga, ganito nga siya. Pero nagsisisi siya. Kasi alam naman niya na mali yung ginawa niya sa'yo. The way I have treated you was wrong. O, diba? So, ngayon tingnan ko. Okay. Ano magiging past, present, and future mo with this person? Okay. Ano magiging past, present, and future mo with this person? Oh my gosh. So, sasakit lang ulo mo. Ay, sorry. Natawa na lang ako. Sasakit lang daw ulo mo. Sa taong to. Okay. So, may magandang balita at may hindi maganda. So, grabe. Actually, hindi kayo okay ngayon, no? So, una sa lahat, hindi siya loyal sa'yo, may iba siya. Siya mismo nagigilty siya sa ginagawa niya. And then, ngayon walang pag-uusap, no contact kayo, or kung meron ng pag-uusap, may distance And sinasabi din dito, anytime pwede naman kayo mag-usap, pero mas pinipili niyo na wag na lang. Okay, overall energy is the Queen of Pentacles. This is someone na codependent. Ibig sabihin, kailangan ka niya kasi may gusto siyang kunin sa'yo or may gusto siyang gawin mo para sa kanya. So, nakikita ko, ibablock mo tong person na to. Dati, minahal ka niya. Ngayon, well, sa totoo lang, mahal ka pa rin naman niya. Yung nga lang, more on obsession yung nakikita ko dito, na obsessed siya sa'yo. And like I said, meron din kasing iba. May lumalabas dito na may iba siyang kadil na karmic person na mukhang connected yung finances nila. Okay. Pwede kasi yan, may pamilya siya or may anak siya sa iba, kaya ganon yung sitwasyon. And then, parang selfish siya sa'yo. Ayaw niya mapunta sa iba. Yun yung tingin niya sa'yo na nasa iba yung attention mo, hindi sa kanya. So, it's possible also na nagpapapansin siya sa'yo. Kasi nga may obsession na-obsess siya sa'yo. Ganon yung nakita ko dito. So, Justice and the Four of Cups. So, sinasabi dito na hindi pa siya tapos sa'yo at gusto niya pa rin ilaban to kasi nga hindi siya masaya sa kung anong nangyayari ngayon or kung nawala ka sa buhay niya kasi mukhang binlock mo to or meron boundaries Ayan may nakaharang na parang sinasabi mo hanggang dyan ka lang, hindi ka na pwede lumampas dito sa boundaries na to. At hindi siya masaya sa ganon. Kaya gusto niyang itama. Okay. Also, may nakita ko dito someone na nasa-stress kasi may mga nangyari na hindi maganda. So, pwedeng ikaw to, pwede din naman siya to, pwedeng baliktad, roles can be reversed. And sinasabi dito na kung sino man tao nasagot natin na, kung ikaw man to, sinasabi dito na strong ka, kaya mo malampasan to, temporary setback lang to. Kailangan mo pa rin mag-move forward para sa mga pangarap mo. And sinasabi din dito na maparaan ka, you are very independent and practical. Wag lang magmadali. Just keep it steady. Kasi ma-overcome mo itong mga challenges mo.
And I see a new beginning para sa'yo na nagkakaroon ka ng clarity. Ace of Swords. Ayan, naliliwanagan ka. Okay, the Fool. So, nadadown ka eh. Pero sabi din dito, andun yung opportunity para magsimula ulit. Wow naman, the Lovers is here. Wow, guys. Alam mo, sabi dito, may person kasi dito eh. Di ba sabi ko nag-cheat siya sa'yo? Sabi dito ngayon, willing siyang talikuran yung kabit niya or yung other person or yung karmic or kung sino man to. Willing siyang talikuran yun at i-risk. Let go yun para sa'yo. Parang ano eh. Parang twist of fate. Nabigla din ako doon ah. Okay. So may ganong factor. Sabi ko nga sa inyo eh, nagbabago kasi. Pero hindi mo din naman alam. So, malalaman mo lang kung talagang nagdesisyon ka na bigyan ng chance itong connection na to. So hanggat hindi mo binibigyan ng chance, hindi mo din malalaman kung kayo na nga ba yung magkakatuluyan. Diba? Ayan o, Three of Swords. Kasi naliwanagan siya eh na hindi niya kaya pag wala ka, masakit sa kanya. Okay. So, ayoko lang magsalita ng patapos. Basta yun yung nakita ko dito, nasasaktan siya nang wala ka. Oh, death. So, ending na to. Alam mo, pag merong ending, may bagong simula din, guys. Ganon kasi yun. Sa tarot, hindi naman ibig sabihin porkat merong ending, wala na. Tapos na hindi ganon yun. Pag meron kasing ending, ibig sabihin, magkakaroon ulit ng pagbabago or panibago na naman. So, ito din yung kind of person na talagang natatauhan. Ayan, ganun yun. The Hanged Man and the Eight of Swords. Sa ngayon, hindi pa siya makamove or ikaw hindi ka makamove dahil nasa ending stage pa eh. So, kailangan mo munang kumalma, kailangan mong bumangon ulit, mag-try ulit. At kung sino man tong nakakaranas ng mga challenges and mga problems, kailangan mo ding kumilos para ma-overcome mo to. So, it's a possibility. It's bound to happen na manalampasan mo itong mga challenges na to kung ikaw nga to. High Priestess and the Two of Cups. Alam mo, meron talagang nakikita kang sumasabotahe dito na third party. Pero at the same time, nakikita ka niya as someone na sobra siyang nirespeto ka niya. Okay? Pero hindi niya mabasa ang isip mo. Ibig sabihin, risk din yun para sa kanya pag nagdesisyon nga itong taong to na i-pursue nga yung relationship ninyo. It's a risk. Kasi hindi niya mahulaan kung anong susunod na gagawin mo. Hindi niya mabasa ang utak mo. So, ibig sabihin, pag ganon, kailangan niya ding ayusin yung sarili niya, ayusin yung buhay niya. Kasi anytime, pwede mo siyang iwanan sa ere. Three of Wands. Two of Wands. Grabe naman to. Ayan guys, so full of romance talaga yung nakakita ko dito sa person na to. Gusto kanya ngayon kausapin, gusto mag-sorry sa'yo. Pero like I said, ayoko magsalita ng patapos kasi hindi natin alam, marami kasing posibilidad. We also have the Seven of Cups and the Wheel of the Year. Marami namang opportunity for expansion, growth, and maraming blessings din. Four of Pentacles, the Hermit, and the High Priest. Wow naman. So, I see someone na mataas ang ambisyon, mataas ang pangarap, pero sobrang kalmado lang, hindi nagmamadali. Ayan, so good luck sa inyo guys. Yun yung mga nakita ko mga energies. Pwede din yung baliktad or pwedeng dalawa kayo nitong person na to. Ganun yung energy na hindi minamadali yung mga bagay-bagay. Pero eventually,
papasok yung mga blessings. So, ngayon naman, alamin natin ang mga mensahe galing sa mga angels mo kung anong dapat mo marinig at malaman ngayon. Okay, alisin ko muna to guys. O, diba? Ang galing. Nawala agad. So, ito na guys. Mga dapat mo marinig ngayon, mga mensahe galing sa mga angels mo. Mga blessings na paparating. Tingnan natin. Mga mensahe. Okay. Deep breathing. Okay, kailangan mo mag-meditate. Kasi yung deep breathing, healing yan. So, kailangan mo yung gawin, kung pwede, every day. Every day is the best talaga. 11. This is about stability and solid foundation, celebration, balance. Okay, nice. I love it. Spirit guides are with you. Oh, wow! Money, money, money! Comment, claim money, money, money. So, you attract this beautiful energy. Ayun naman pala eh. Cleansing energy. So, paano ba mag-cleanse? Linisin mo muna yung bahay mo, yung space mo, syempre yung physical body mo. Tapos, ayun, mag-pray ka, mag-fasting ka. Yan, cleansing po yan. So, nalaglag to. Love is in the air. Ayan. Also, guys, cleansing energy, gumamit ka ng crystals. Tutulong ang mga crystals to cleanse you, your body, at cleanse yung paligid mo. Actually, marami akong crystals dito. Maliban dito sa mga nakikita niyo, marami pa. Just saying. Kasi kailangan mo yung tulong ng crystals to give you, para mag-cleansing and also to give you positive energy. Hindi ka agad napapagod at binibigyan ka ng good energy. Tinutulungan ka na makapag-focus. At marami pang benefits, iba-ibang benefits. Let me know kung kailangan nyo itong mga crystals na to. Marami akong mga crystal bracelets na gusto i-share sa inyo. So, message nyo na lang ako. Okay? Lahat ng mga crystal bracelets pag galing sa akin, may blessing, may rituals, at prayers and intentions para sa'yo. Ayan. Love is in the air. Oh, I love this. Parang ang gaan ng energy. My love. Okay. Salve Regina. This is actually Mama Mary. Okay. Ano pa? Oh, marami masyado. Isa lang. 55, it symbolizes change, and sacral chakra, it means creativity. 666, ito naman, may kailangan kang baguhin sa sistema mo. Okay. 1, 2, 3, huwag magmadali, one step at a time lang. Oh, you have the infinity symbol. It means you are attracting blessings infinitely. So, tuloy-tuloy lang yung manifestation mo, na-attract mo lahat. Okay, infinite abundance. Okay, tumalon itong help others. So, yung pagtulong mo sa iba, binibless ka rin. The more na tumutulong ka sa ibang tao. You have a new beginning. Comment, claim new beginning. Ayan, guys. Meditation. Kanina may deep breathing, ngayon naman meditation. Okay, andito yung alaga ko ngayon, kaya medyo may nag-iingay dito. Wait lang. Meron pa ba? Wala na. I think okay na eh. Kind heart. Soulmate ancestors. Okay. Healing energy. The universe has your back. Comment, the universe has my back. Lagi kang sinusuportahan anuman ang mangyari.
Tandaan mo yan. Detox. May kailangan kang alisin. Okay? May kailangan kang i-cleanse sa sarili mo. Kasi may papasok na blessing. You are a spiritual warrior. Siguro nga, nagsastruggle ka ngayon. So, this is your confirmation. You are a spiritual warrior. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, kailangan mangyari yan kasi binibless ka. Solar plexus chakra, you are very authentic and confident sa sarili mo. Kaya ipagpatuloy mo yan, laban lang. And we have Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. Kung may mga plano ka na gusto mong ma-achieve, may wini-wish ka, sabihin mo lahat kay God. Kasi tutulungan ka niya, magaganap yung mga pinaplano mo, mangyayari yan. Basta i-commit mo lahat ng ginagawa mo, susuportahan ka niya. Okay. Success and ancestors. Oh my gosh, talagang tinutulungan ka ng ancestors mo. Divine timing. Unicorn, life purpose. Wow, guys. So, ngayon parang chill ka lang muna. Kasi maraming blessings. And steady lang yung pag-attract mo ng mga blessings. You have this infinity symbol, di ba? Gampanan mo lang yung life purpose mo. Tumulong ka sa ibang mga tao at mag-meditate. Kasi you are on the right track naman. At ito na yung bagong simula para sa'yo. Anong sagot sa wish mo? Tingnan natin. Isipin nyo ngayon yung wish nyo, guys. Isang wish. Uy, tumalon. Okay, balik ko muna. Nakita ko yung sagot eh. Okay. Okay, ano ba yan? Tumatalon is the same card. Pero, ito, yan. Ito naman kung hindi, mamaya ka na sabihin. Basta mag-wish ka na lang dyan. At ito naman yung sa advice. Okay. Ready ka na ba? Nabuksan natin ang sagot sa wish mo. I mean, ito na. Comment, I'm ready. Kung ready ka nang malaman ang sagot sa wish mo. Comment, I'm ready. Okay, ito na guys. Ang sagot sa wish mo ay reconsider. Pag-isipan mo daw ulit or itry mo daw ulit. Ibig sabihin may something na hindi nag-work out, ano? Kaya sinasabi ng angels mo, itry mo ulit, laban ka ulit. Baka medyo nagkamali ka or baka may kailangan ka pa munang ayusin. Kung kailan mangyayari ang wish mo, it's not the right time right now. Okay? Ibig sabihin, meron din talagang tamang panahon. Sabi nga kanina, divine timing. Ito oh. Ayan. Advice sa'yo is, if you believe. Ayan. Maniwala ka, maging positibo, kasi ibibigay naman yan sa'yo sa tamang panahon. Advice is doubt and challenges. Offering all to the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith and confidence. So, alisin yung doubt sa sistema mo. Kailangan mo yun isurrender kay God at hilingin mo na alisin yung doubt. Lahat ng burden mo, isurrender mo na lahat at maniwala ka, have faith. Meron ang Bible verse na pag nagpe-pray ka, isurrender mo lahat kay God kung meron kang hinihiling at i-claim mo na natanggap mo na kasi ibibigay niya yan. At i-pray mo din na ipakita niya sa'yo kung ano yung will niya para sa'yo at ibalik niya yung faith mo at yung confidence mo sa sarili mo. So, siguro nga, nawalan ka ng confidence, kaya ka nagda-doubt. Pero, like I said, isurrender mo yan kay God. Hanggang sa dumating sa point na maalis na yung doubt na yan at mapalitan na ng positivity at ng faith.
unbearable situations throw you directly into God's arms. If you are open, please take over divine and guide the right actions. Please take this burden and show me your will. So, pinapabalik ka kay God. Kaya mo nararanasan yan para bumalik ka kay God. At buksan mo daw ang isip mo at ang sarili mo. Hayaan mo na mag-take over si God sa buhay mo at gabayan ka sa tamang action or sa kung ano yung dapat mong gawin. Again, sinasabi ulit dito na isurrender mo yung burden. Isurrender mo yan kay God. Kasi papakita niya sa'yo kung ano yung will niya para sa'yo. Challenges lang yan. Si God yan. At kahit ano pwede niyang ibigay sa inyo. Ayan guys. So, comment, I surrender everything to God. Comment, show me your will, oh God. Comment nyo dyan guys. And, comment mo din, I have faith in you, oh God. Comment nyo dyan guys. Para maklaim nyo na to. At masurrender nyo na ng totoo. At ng buong buo. Ayan. Okay guys, that's all for our love message. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng one-on-one session, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung Viber tsaka yung WhatsApp ko. Tingnan nyo po dyan. At yun lang. So, yung one-on-one session, talagang mabibigyan ka ng kasagutan na para sa'yo lang. Thank you, Earth Angels and Divine Beauties. I love you guys. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Bye!